Hello everybody! Welcome to the Medyo Serious Talk Show with me, Red Olyero, ang host na hindi kilala ng security guard sa parking. Kanya pa ako tinatanong eh. Kung talaga ba host ka dito? Nagugulat sila eh. Pero sorry po. Andito po is Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Welcome po. Welcome to our lovely studio. Salamat. Alam ko, ano ka din, suki ka pala dito sa... Lagi ako nakikikape dito. Pagkakita ko, sabi ko, wow, okay, nag-selfie siya kasama ng mga tropa. Welcome. Pero first time mo dito? Yes, first Okay, time. good. Ano yan? Achievement yan, mama. Pagyabang mo yan after mga 15 seasons na ma-realize nila maganda yung show ko. Okay, so Bureau of Immigration, parating nasa sentro ng napakaraming issue. Lalo na lately, may Russian na vlogger, di ba? Ganun. Ang daming issue parating nag-stem up sa Bureau of Immigration as a spokesperson. Okay ka pa ba? Therapy pala ito. Okay pa naman. Okay pa naman. Far, okay pa naman. Mahirap talaga. Yeah. Mahirap maging spokesperson. Lalo, syempre, alam mo yung mga issues, sasagutin mo, aalamin mo lahat ng detalye. Tsaka hindi ka pwedeng magkamali. Yun yung kailangan well-researched ka. Hindi ka pwedeng mag-imbento lang ng mga fake news. Tama. Kailangan totoo yung mga sinasabi mo. So, very difficult kasi matrabaho. Pero sa totoo lang, na-enjoy ko naman. Gano ka hirap ang humarap? Kasi usually spokesperson, ibig sabihin, ikaw ang harap sa tao, ikaw ang magsasabi ng, ito ang official na sinabi namin. Siyempre, I'm pretty sure meron nakakaskade na information na sasabihin mo. Pero magtatanong yung mga tao, yun, ikaw na bahala nun, di ba? Paano yun? Paano nangyayari yung ganun? Mahirap yun kasi yung process of, di ba, kunwari may issue. Kailangan kong malaman yung detalye, kailangan kong malaman yung steps that are being taken, tapos saka ko pa siya i-craft para mas maintindihan ng publiko. So, kailangan, alam ko yung parang from step 1 to step 10, tapos saka ko pa i-relate yun. So, medyo mahirap siya, pero masaya and very challenging. Parang, parang, kasi pangarap ko dating maging broadcaster eh. Pangarap ko yan dati. So, parang, parang ganun din, pero nasa kabilang side ka nung trabaho. Ikaw yung ini-interview ng mga broadcaster. Ganun din. Nagkaka-trolls ka ba, ma'am? Kasi ikaw ang muka ng isang government agency eh. Siguro part yun ng trabaho. Talaga? Ko, part yun ng trabaho. Lalo kung humaharap ka, I'm sure pag public figure ka, kahit pa sa government ka or sa TV, sa mga networks, meron at meron. Doon ko rin nalalaman na nawawala na ako sa relevance eh. Pag kumukunti na yung trolls ko. Parang hindi na ako inaaway ah. Ganun. Pero kapag marami, sabi ko, sige, magbibenta ako ng ticket sa ano ko. Pero kapag ganun, ma'am, kasi iba yung dating eh. Kunwari ako, since public-facing ako, pero dahil nasa entertainment industry ako eh. So parang, kumbaga, parang ginusto ko yun eh. Parang ganun. Ikaw, parang gusto mo lang naman i-explain sa tao yung mga So parang feeling ko, uncalled for pag kayo yung tinotroll eh. Alam mo, ang mahirap sa government, parang lahat ng automatic response ng tao negative na, ay nako, government, ay nako, government. Ako hindi Pero diba, hindi lang naman sa Pilipinas yun. Ganun din sa ibang bansa. Basta anything government, parang, medyo careful yung mga tao. So, nag-develop ka na ng kind of like parang defenses mo towards it? Yes, of course, yung ating personality, kailangan i-dissociate mo yung sarili mo dun sa trabaho mo. Parang hindi naman sa parang split personality ka, pero... Medyo method acting. Pero i-dissociate mo na ito yung trabaho ko, pero yung personal life ko, sa akin yun, personal ko yun. Okay. Pero at least naman siguro hindi naman umaabot sa point na talagang hinahound ka na personally sa personal time mo. Wala. Meron. Meron minsan. Grabe naman. Meron minsan. Pero alam mo yun, parang it's part of it. Parang sa akin, you just learn to deal with it. Bahala, wala ka na magagawa. Bigyan niyo ako ng tawag doon, ng siguro mga issues na talagang nagdala ng bagyo sa buhay o ganong klase. Siguro mga top 5. Mga ganun. 5 lang? Kahit top of the head. Mahirap ba? Mahirap ba top 5? Sige, unlimited. Baka pwede natin dagdagan. Joke lang. Baka mag-part 7 tong episode na to eh. Hindi kasi, well, hindi naman lingid sa kaalaman ng maraming tao na very controversial yung agency namin. Parang lagi na lang may issue, lagi na lang may mga pinag-uusapan. And siguro
mahirap din for us to rebrand. Yun ang gusto natin na parang makita ng tao na positive. Ang dami naming positive na ginagawa. Pero yun lang, naha-highlight of course yung mga negative na incidents. Siguro pinakamabigat sa akin yung pastillas issue. Kasi maraming officers na involved, maraming natanggal. People that have been in the bureau for a long time. So parang, di ba, masakit din para sa opisina natin na makikitang nagkakaganito yung office natin. Siguro yun yung top sa tingin ko na naging mabigat for me personally in our line of work. Ano pa? Top 5 yung sama. Top 5, ang hirap ng top 5. Konti lang. Sige. Yung yearbook. Yung yearbook. Yung yearbook. Kasi of course, yung trabaho ng immigration na suriin. Suriin yung mga umaalis for human trafficking. It's part of it. Pero kailangan may balanse. Yes. And dun sa issue na yon parang na-highlight na ano ba yung mga measures na ginagawa ninyo para suriin yung mga dokumento ng mga umaalis. So siguro yon kailangan kasi naming ipakita sa mga tao na ito ay maaaring mga insidente na isolated or it might be a product of miscommunication between two people. Pero yung mga polisiya natin, yung ating mga pamamaraan ng pag-interview ay in place at inaayos at umaayos naman. Ano ba, sa mga ganong kasing klase, makakita ka online ng mga incident. And syempre, yun yung magbo-blow up, di ba? Wala naman nagbo-blow up na, ang smooth ng pasok ko. Or hindi naman siya parang post-worthy na parang, walang, 2 question lang. Nakalusot na ako, di ba? Kasi feeling ko yun yung, I would say, yun ang standard. Yun ang nangyayari talaga most of the time. Hindi ko sinasabing hindi nangyayari ibang incidents. Pero, kasi kung isipin mo kung lahat may incident, di grabe ang haba na ng pila sa sa immigration pagdating mo or pag-alis mo. Pag nakakainis, masayang panoorin. Syempre. Yun naman talaga Nabublow up talaga siya and nagbumuka. I think yun yung kailangan natin i-stress din na such cases are isolated. Yes. Hindi siya yung tipong standard na okay, today guys, magtatanong tayo ng yearbook today. Parang ganun. Diba? And I think naman nare-resolve. I think after naman when it's raised or something, di ba? That's why what we're trying to do is really be open and transparent doon sa mga ginagawa natin sa bureau kasi pakadami ng changes. I've been with the bureau for 17 years. Wow, tagal na pala. Dami ng changes. Nagkakabukoy nga ng edad no? Ang dami ng changes talaga. I can personally say na napakarami ng pagbabago in terms of the quality of the people that are manning yung ating mga front lines, yung mga technologies natin. Marami ng pagbabago. Nakakalungkot lang na may 1-2 issue bigla na magpa-pop up na nabura na lahat ng mga changes na yon, ng mga improvements na yon. Pero what we're trying to do is to be really transparent to the people na kung merong mga kailangang baguhin, merong mga kailangang ayusin, may issue, may problema, i-resolve natin at ipaalam natin sa tao kung ano yung mga resolutions na ginawa. Malaking parte din ng trabaho mo yun to face the people na nagreklamo. At malamang galit sila lahat nung time na ina-address mo yun, for sure. Yes. Kapag, siguro kung magbibigay ako ng pangatlong top, baka lang kasama to sa top 3 mo, yung laglag bala, hindi ba naging bagyo yan sa inyo? Actually, medyo naging bagyo siya sa akin kasi sinasabi ko, hindi sa amin yan. Yun nga yung sinasabi ko. Parang dahil airport-related siya, iniisip baka sa BI siya, di ba? Meron actually, misconception na anything airport, sinabi talaga to ng kaibigan ko sa akin, akala ko kasi anything airport is immigration. Sabi namin, kaibigan mo na to, kaibigan ko na to, ang tagal na nating magkaibigan. So, sa airport, maraming government agencies and private entities na nandoon sa paliparan that are operating. So, it's not just immigration. So, pag mga bagahe, mga inspection security, nandyan yung Office of the Transport Security, yung OTS, nandyan yung customs, nandyan yung quarantine, merong airport security. So, iba-iba po yung government agencies. Sa immigration kasi, ang sa amin, yung tao na bumabiyahe at yung passport, yung dokumento niya. But yung bagahe, hindi na po sa amin yun. Hindi ko na po masasagot ang inyong mga katanungan. Medyo na yun kasi parang I think association na ng mga tao sa tawag doon sa airport.
Kaya siguro nakikita nila na, baka inyo to, immigration, baka travel, ganyang klase. Siguro din yung, because in other countries, may mga bansa na parang iisa lang yung mga nagbabantay sa airports. Like, sila na yung airport, sila na immigration, sila na rin yung customs. So, may mga bansang ganon. So, I think it might be causing a bit of confusion din. Pero sa Pilipinas, hiwa-hiwalay po yung mga agencies for that. Sa dami ng issue na, hindi ko na mapaisip mag-resign. At lumipat na Wag, baka mapagalitan na naman ang boss ko dito. Baka update nyo yung LinkedIn ni ma'am, di ba? Tapos ng ano na to. Hindi, ano naman, maraming challenges, lalo na sa government. Daming challenges. Pero parang it's very important to, kahit nahihirapan ka sa trabaho mo sa gobyerno, to stay put. Kasi if you want change to happen, kailangan nandun ka. Consistently, may pagbabago na gagawin, kailangan nandun ka. Hindi yung aalis ka, nakita mong mahirap, aalis ka na. Kailangan harapin mo yung problema. Ang dami ko nga nakikita na very passionate about public service na parang pag narinig mo yung mga kwento nila, it's always parating, mahirap. And gano'n ako katagal? 23 years na ako. So parang, hindi nagme-make sense Bakit gusto niya sa hirap, no? I think talagang, I guess kasama yon or parang doon nag-strike yung parang passion nyo of public service or anything na talagang, okay, hindi ko pwedeng iwan to kasi kailangan ng change, and then yung pagbabago and yung improvement doesn't happen like in 2 years, 3 years, di ba? Talagang matagal siya nangyayari. Tsaka masaya kasi parang challenging eh. Okay. Parang nakakatuwa pag na-challenge ka at makikita mo na, ito lang naman yung kailangan natin gawin pagbabago. Ang laki nung magiging impact. So, kailangan mo lang talaga ng be pushy siguro when you're in government in terms of pagbabago. Kasi sometimes, dahil nga katagalan na, yung iba parang kung anong nakasanayan, yun na lang yung gawin natin. Pero when you become pushy, you try to learn how things work, at yung mga small ba na changes, malaki yung impact. And it's really, parang nakaka-excite for us kasi maganda yung mga nagiging output, maraming changes yung nangyayari sa ahensya with just small adjustments. Isa sa mga parang recent na issues is yung backdoor kuno ng So ibig sabihin, pag sinabing backdoor, anong nangyayari dun? Backdoor kasi nakita natin parang medyo marami yan ngayon. Lalo dun sa recent na na-repatriate, there were 206, medyo serious muna tayo. 206 na repatriates from Myanmar na traffic to work there illegally, as in binubugbog sila at sinasaktan doon para magtrabaho as scammers. So when they were repatriated, nalaman natin na 54 po doon ay umalis sa backdoor. Backdoor meaning sila po ay hindi dumaan sa mga paliparan, sa mga formal na seaport. Ang dinaanan nila talagang bangka, tawid dagat, sumakay sila ng bangka. Ang kwento nila, ganyan ang kwento nila. From Manila or from wherever they were recruited, mostly NCR sila nanggaling, they would fly to Zamboanga. From Zamboanga, they will take a smaller boat to Tawi-Tawi. From Tawi-Tawi, tatawid dagat sila. Merong mga nagkikwento na from the small boat, merong isang mas malaking bangka na nag-aantay sa kanila sa gitna ng dagat. Tapos magta-transfer sila doon, tapos didiretso na sa Malaysia. At doon sa Malaysia, meron silang kakuntsaba na tao din na Malaysian na siya ang nagtatatak ng peking tatak sa kanilang pasaporte. So wala siyang dinaanan ng mga supposedly safeguards ng bansa natin. Pinupuslit sila palabas. Pero itong mga to, yung 54 na to, nilinlang sila. Hindi sila aware or hindi sila na parang hindi sila kakontsaba ng mga taong nagpuslit sa kanila. Karamihan sa kanila napasubo na lang. Kasi nung umuo na sila, ang ganda ng offer. Parang $1,000 nung per month, $800 to $1,000 per month. So, napao na sila. At the last minute, sasabihin sa kanila, your ticket is going to Zamboanga. Tapos, dadaan kayo sa bangka. Wala na silang magawa kasi naka-oo na sila, nandun na lahat ng dokumento nila. Naipit na lang sila dun sa sitwasyon. And then, pagdating nila roon, which is a journey siguro na matagal, no? Hindi naman siya parang mabilisan lang na nandun sila. Kumbaga parang gusto mo nang i-reap yung fruits of your labor, di ba, pagdating mo doon. Pero turns out abusive ang kanilang work environment. Ang ginagawa sa kanila, from Malaysia, ililipad sila ng Thailand, saka sila pupunta ng Myanmar or kung saan man. Ang kwento ng mga biktima, yung kumpanya na nag-hire sa kanila, sa gitna ng gubat.
Wow. Literal gubat. Pupunta sila sa gubat, meron dong mga compound at doon yung mga kumpanya. So, hindi sila maabot ng authorities, even ng bansang yon kasi napaka-hidden nila. Magaling din sila magtago. Yes. Kumbaga, parang ganun. Bakit, why is there demand to recruit pa people here kung sa Cambodia naman, wala ba silang taong... Yun. Ang ganda ng question. Kasi ang ginagawa nila is to make you vulnerable. Kung maalala mo yung mga pogo dito, ang mga, di ba, nababalita ng mga scam hubs, may mga scam hubs din sila. Ang mga empleyado nila, hindi man Pilipino, mga foreigner. May mga Chinese, there were Vietnamese, Indonesians. That the trick ng nung recruiters nila is to make you vulnerable. Kung wala ka sa bansa mo, hindi ka basta-basta maililigtas ng mga law enforcers, ng mga kababayan mo. Pagka dinala ka doon, pinersa kang maging scammer, nasa kanila yung pasaporte mo, hindi ka basta makapagsumbong kasi scammer ka na rin. Member na rin ako ng sindikato. At ikaw mismo, iisipin mo na yung bansang kinatutuluyan ko, huhulihin din ako. So it makes the victim more vulnerable. Kaya sila inilalayo doon sa kanilang bansa na pinanggalingan. So kapag nakabalik sila rito after doing, na-rescue sila, papunta dito, posible bang masampahan sila ng kaso for being complicit sa pagiging scamming? Or sa ngayon po, ang treatment natin doon sa kanila ay mga biktima. Because sila ay pina-oo doon sa scheme na yon na kahit pa sabihin mong ito yung sinasabi ng willing victim naman yan. Gusto naman nila yan. Sinweldohan naman sila. Ginusto nila yan. Pero at the end of the day, niloko pa din sila at inabuso pa rin sila. So we still treat them as victims. Ang hirap Oo. Parang tawag doon. So, mag-recap lang tayo kasi meron na tayong 4 na issue na kinasakit ng ulam mo. Pastillas, si yearbook, tanimbala na hindi sa immigration, by the way. Yung backdoor. Ito, mainit na mainit. Yung itong Russian vlogger recently. Kasi, ito, baliktad, di ba? Nung sa backdoor, iniisip natin parang yun yung mga taong na-scam, pumuntang Cambodia, ganyan, babalik dito. Ito, alien, foreigner, pumunta dito, ng gulo, tapos, anong usually proseso sa ganyan? Not necessarily yung Russian vlogger na yan. Like, kunwari, kung may tao man na pumunta dito ng gulo, anong usually proseso sa ganyan? Kapag ka ang foreign national nasa loob na ng bansa, tas meron siyang ginawa na tinuturing natin na violation ng immigration laws, considered natin yan as undesirable alien. Halimbawa, kagaya po nung yung Russian YouTuber na yon. Kaya namin tinatawag na Russian vlogger, hindi dahil i-hide yung identity, is hindi po namin kayang i-pronounce yung last name niya. Klaro lang baka sabi natakot kami. Hindi namin kaya i-pronounce yung last name niya. Yun lang yun. Pero alam niyo naman kung sino siya. Dahil napaka-complicated nung last name. napakadaming syllable. Kasama yan sa mga nahirapan ako. Ngayon lang ako nakakita ng letter Z na ginamit ng ganong way. So, okay, yan. Foreign person, nandito siya, Manila, ginawa niya sa BGC of all places, 'di ba? So, pag nagawa siya ng violation, anong mangyayari? Dalawang aspeto yan. Meron yung criminal aspect at saka immigration aspect. Doon sa criminal aspect, yung mga ginawa niyang nagnakaw, nanakit, naligaw. Naligaw, nanggulo. So, yun, may criminal aspect yun. So, yun ay hinahain sa korte. Yung immigration aspect naman nun ay isa siyang foreign national sa ating bansa. So, meron siyang mga required siya na maging masunurin sa mga batas natin. Di ba? Dapat required. Bisita ka Kung pumasok ka sa bahay ng ibang tao, pag sinabing alisin yung tsinelas mo, mag-alis ka ng tsinelas, di ba? So you follow the laws nung bansa na pupuntahan mo. Ito, dahil nakita natin na disruptive siya, hindi yung presence niya dun sa community ay nakakagambala na nung community na yon, we have tagged him as an undesirable alien. Meaning, ang effect nun ay yung expulsion niya sa Pilipinas, paalisin siya sa bansa at saka iba-blacklist niya. Pero pwedeng sabay na nangyayari yung criminal case sa kanya, kung meron siyang mga nalabag dito sa batas, saka yung immigration case niya. So kung may ginawa kang violation sa ganyan, Bureau of Immigration would list you, kumbaga parang naka-blacklist ka sa Pilipinas. So kung lumabas ka, hindi ka na makakabalik. Yes, tama. Paano na? Deport na natin yan. Tapos, may tanong ako, pag nagde-deport ba tayo
sinong gumagastos ng travel? Hindi dapat Pilipinos ang talaga? gagastos para sa travel ng deportee. Ang gumagastos for tickets ng mga deportee ay yung deportee himself. Okay. Kasi ang ang whole logic niyan, ikaw ang nanggambala sa aming bansa, hindi na kami dapat gumastos pa. Ikaw na mismo ang gagastos yan. Kung hindi niya, kung wala siyang kapasidad, yung embassy niya papasok para matulungan siya magawa ng paraan yung pag-alis niya ng Pilipinas. Kung wala talaga, pwedeng i-refer dun sa mga nagbabangka sa Zamboanga. Tapos daling siya sa Tawi-Tawi. Ewan ko lang aabot yung barko sa Russia. Wala alam kung aabot doon. Ano? Pero, okay, so sa Bureau of Immigration, yun ang pwedeng gawin. Okay. Pero, ito yung hot question sa mga tao. Kasi yung mga ibang tao, gigil eh. Parang sinasabi nila, deport lang. Grabe naman, ganyan. Hindi ba pwedeng ikulong? So, pwede ba? Or anong nangyayari pag ganun? Pwedeng ikulong yan. Okay. Kasi kung siya ay may immigration case at saka may court case, sabay ang aandar, pero ang court case niya will take precedence. Yes. Okay. And yun ang, kunwari, hatulan siya ng korte ng pagkakakulong. Halimbawa, ng 5 years na pagkakakulong dahil sa mga ginawa niya. Kailangan niya munang iserve yung sentence niya for 5 years sa ating mga local jails, maaring sa Bilibid, maaring sa kung saan. Sa local jails natin, before we can implement the deportation. Wow, okay. So basically, the same way as, kunwari, a local criminal would get tried, no? Parang yes, ganun. parehas na parehas. Yeah. Kasi the law is for the entire land hindi lang naman for Filipinos. Kailangan sila din susunod sa batas. And knowing na tawag doon na ang justice system na dito is maraming nakapila, ibig sabihin, kung may nagkasa kanya and it umabot na, okay, kailangan sa korte na to, ibig sabihin, mag-intay siya dito. Antayin natin yan bago natin ma-deport. So, ano yan? Titira muna siya dito? Or baka naman mag-vlog pa siya ulit. Andun po siya sa ating facility sa Camp Bagong-Diwa. So, temporarily nandun siya habang umaandar yung cases niya. Okay. Kapag kinakailangan na siyang ilipat sa local jails, we can turn over him doon sa local jails natin. Wow, okay. Bukod maging vlogger ka at maggulo ka sa BGC, ano ang mga iba-iba pang mga reasons para ma-blacklist ka? Ano ulit yung term sa unwanted alien? Undesirable alien. Undesirable alien. Napakasama naman. Para maging walang desire. Walang desire. Para maging undesirable alien, anong kailangan mong anong mga reasons na? Basically, pag sinabi mong undesirable alien, yung presensya nitong taong to, nakakagambala na doon sa community. Oo, parang salot ka na sa community natin. Maraming ways para maging parang tips para maging undesirable alien. Maraming pamamaraan para matag as an undesirable alien. Yan nga, pwedeng manggambala ka ng ganyan. There are foreign nationals na, kumbaga, binastos yung persons of authority, mga kapulisan natin, or yung mga symbols of authority, kagaya ng flag yung mga kanta, anything that symbolizes the Philippines, na kailangan i-respect yan ng foreign nationals. Andyan yung merong mga nagpo-post na nilalait nila yung lahat ng Pilipino, yung mga tao ng Pilipinas. So, kasama yan sa mga tinuturing natin ng mga acts of undesirability. Kapag ang presensya niya nakakagambala na sa community, undesirable alien na yan. Meron mga nag-pop up sa utak ko ng mga sikat na cases na na-offend ng mga Pilipino. Hindi ko lang sure kung totoong na-follow through siya as magiging undesirable alien sila. Like, may mga cases ba? Like, naalala ko dati si Claire Danes. Naalala ko, nagsabi siya, may ipis daw ang Pilipinas. Sabi ko, gusto ko sabihin sa kanya, saan ba? Saan ka pupunta? Kasi may mga amoy ipis talaga na lugar, di ba? Tapos sinabi, di ba, parang na persona non grata na siya. Does that mean automatically, pag persona non grata siya ng, let's say, specific LGU, does that mean BI must follow through and undesirable alien ka na? Not necessarily naman. Kung yung act committed ay dahil doon sa, or doon sa LGU na yun lamang, pwedeng siya naman on its own. They have the power to tag you as persona non grata. Pag undesirable alien kasi, ang tinitingnan natin, yung buong bansa na hindi ka na pinapayagan na pumasok sa buong Pilipinas. So, does that mean, meron ba ibang cases na alam natin na sikat na blacklist? May naalala ko dati, yung si Coco Narak ng parang
Indonesian o Vietnamese yata siya, na parang nagpo-post siya on social media kung paano na nilalait niya yung mga Pilipino at ang dami niyang sinasabi na hindi magaganda tungkol sa Pilipinas. Pero nagtatrabaho siya dito sa Pilipinas. He was holding a working visa and was working for one of the PPOs in Metro Manila. So yun ang maraming nagreklamo sa kanya kasi nag-viral siya eh. And he ended up being deported for his actions. Kahit on social media, pwede yang maging reason for deportation. Naalala ko lang, dahil mag-elections ngayon, isa pang reason para ma-deport ang isang foreign national, yung sasali sa mga demonstrations. Talaga? Yung mga makikirally, doon. Kasi ang foreign national ay bisita. Tama. So, visitors are not allowed to meddle with affairs of the state. Parang tayo, pag pumunta tayo sa ibang bansa, hindi tayo allowed na magsumali sa mga demonstration. Kasi batas nila yon, bansa nila yon. Sa atin din, we want our laws and our country, our sovereignty respected. So yung foreign nationals, hindi sila allowed to join rallies, to join protests against or for the government. Okay. So, iyan na natin dyan. Iwan mo natin yung topic na yan. Ano ba ibang mga mandate ng BI? BI, ang mandate natin, hindi sa bagahe, pero sa tao, really. Yung movement ng mga tao, ang ginagawa ng BI is enforcement of immigration laws, citizenship laws, for foreign nationals who are coming or staying inside the Philippines. We also play a role dun sa anti-trafficking efforts as part of the Interagency Council Against Trafficking. Kami yung parang last line of defense. Kasi sa airport, sa pag-alis, yun na yung last na pamamaraan para mapigilan yung isang biktima. For foreign nationals naman, hindi lang kami limited sa entry. Meron din tayong mandate to monitor the movement of foreign nationals kahit nasa loob na sila ng bansa. Pag nasa loob ka na. Yes. Or yung mga attempt ng exit nila, kasama din yan sa monitoring natin. Kung maalala mo yung case ni Alice Guo, lumabas siya illegally. Kasi may trial pa siya. Kasi may kaso siya, lumabas siya illegally ng bansa. It's still part of the mandate of the Bureau kasi we are looking at her as a foreign national. Nag-file na tayo ng deportation case against her. So meron siyang attempt or meron siyang ginawa na illegal exit papunta sa ibang bansa. So kasama yan sa mga paano nangyayari yung mga ganun? Like logistically? As in may resources lang sila to, I guess, have their own planes or whatever, or yung kanyang helicopter na maganda, I guess. May may resources yan at meron niyang maraming tumulong dyan. Imposibleng isang tao lang. Kasi yung sa mga na-repatriate, yung mga nag-backdoor entry, kinikwento nila, it's the same route that was mentioned by Alice Guo na ginawa niya. Kung paano nagpunta sila sa Zamboanga, nagpunta sa Tawi-Tawi, tapos merong bahay doon sila nagstay. Nag-antay sila ng oras na itong certain hour, wala nang bantay sa paligid, saka sila magse-set off sa bangka nila pag medyo madilim-dilim na. Tapos maliit na bangka. Then they transferred to a bigger boat. Very same story sa sinasabi ni Alice Guo. Kaya yun yung nakikita natin, hindi lang isang tao yung tumulong dyan. Ang dami na maaaring tumulong. Dahil ang dami niyang dadaanan at ang daming preparations. And this is this is a criminal, like kunwari pag nahuli tong mga nagtutulong na ibigay sa mga gawing scammer yung mga tao natin, maka-escape yung mga nag-i-wait for trial. This is a criminal offense, right? It's trafficking. It's human trafficking. Kasi iniisip siguro nung iba, nagtulong lang naman ako sa bangka. Yun nga iniisip ko parang hindi ko naman, anong lusot, di ba? Oo, hindi ko naman inano na maging scammer sila. Tinulungan ko lang sila sa bangka. Pero as an accomplice to the crime, it's still part of trafficking. Kasi kasama sa trafficking yung movement ng tao. Pag tinulungan mo siya na illegal na paglabas ng bansa, that is also considered human trafficking and is a non-bailable offense. And then, meron din si Harry Roque na nag-appear bigla sa Hague ngayon. Ngayon ang tanong, pag bumalik ba siya, pwede ba siyang bumalik dito? Kasi parang tumakas na siya tapos parang, yun yung gusto ko rin malaman. Kasi mga ibang tao umalis against their will. Ito, like si Go or si Harry Roque, umalis sila
inarrange nila na makatakas sila. Pero ngayon, now, Harry Roque being Pilipino, Yes. makakabalik ba siya? Pag Pilipino po, outside the country, babalik ng Pilipinas, papapasukin po natin yan. Kasi wala silang ibang pupuntahan kundi Pilipinas because that's their home country. Even without a passport, even on their own, kahit nakachinelas kang uuwi ng walang kahit ano, as long as you are Filipino, you will be accepted by the Philippines. So, kahit kunwari nag-backdoor ka ulit. Pero of course, syempre, kung merong mga ibang violations, kailangan harapin niya yung cases on those other violations. Pero in terms of entry to the Philippines, papasok sa Pilipinas yan. Are they not gonna be deported then from there, knowing na parang they're fleeing something here sa Philippines? Siguro that would be under the laws of the country kung nasan sila. Kasi may mga bansa na mahigpit on certain things, may mga bansa na mas lenient dun sa mga information na nakukuha nila. Sa mga human trafficking stuff, like kunwari mga pumapasok dito, ano ang nagagawa natin pag ganun? Kasi ito yung sa mga pogo, yung mga ganung klase. When na-shutdown yung operations and dito yung mga tao illegally, or are they here illegally? Or ano bang... Meron pa tayong nasa 11,000 pa na for deportation ng mga foreign nationals. So they're just here? They're here. Doon sa mga na-aresto natin, parang siguro more than 500, 600 na po yung na-arrest natin of that number. Kaya medyo puno yung facility natin. We have a facility... Kawawa naman yung Russian. Kasama siya doon. Kawawa. We have a facility in inside Camp Bagong Diwa in Taguig. We have partnered with PAOK, NBI and PNP. So meron tayong mga for deportation na nasa nasa facility nila, nasa pangangalaga nila. But we're trying to expedite the deportation para there's room for more kasi marami pa tayong aarestuhin. Ano ang process, no? Kunwari kung nahuli ka na in everything, is the delay coming from because hindi natin alam kung sino yung gagastos para mapalipad sila out? Basically, ganun lang. Oo, pagka kasi, once na huli natin yan, ang kinakailangan, one of the things na medyo takes a little bit time is their travel document. Kinakailangan makakuha sila ng travel document. And in many times, itong mga workers na ito, kinukuha ng employer nila yung kanilang pasaporte. So they do not have, kasi they are trying to make them vulnerable. Hindi sila basta makakaalis. So nasa employer yung kanilang pasaporte. Pagdating sa immigration, we would have to get or secure their travel document from their embassy. And the embassy would get the details, ipapadala sa mainland, saka ibabalik. So it takes a little bit of time. Ang problema ngayon, hindi kagaya dati na isa, dalawa, tatlo lang at a time ng aresto. Ang arrest natin ngayon, 100 at a time. So medyo logistical nightmare talaga siya. Medyo matrabaho talaga siya. Medyo walang space na. Wala na talagang space. But we're doing what we can para ma-expedite yung deportation. Para marami pang space para sa mga kagaya ni Russian vlogger na dragon dating. Para hirap. Ano ang natin? Sige, moving forward naman, para hindi na masyadong grim ang ending natin. No? Anong improvements natin for that? Marami tayong improvements na nakasalang at naisalang na for the Bureau of Immigration. Kaya nga nakakalungkot minsan na natatabunan ng mga issues. Yes. But ang ginagawa natin ngayon is really to modernize our systems. Not just our systems but also our laws. We're pushing for the modernization of our law. Ang law namin, kung hindi mo maitatanong, is an 85-year-old law. Yeah. So, kailangan nang i-amend or i-addendum. Nung ginawa siya, wala pang eroplano sa Pilipinas. Wala pang international flights sa Pilipinas. So, ang dami ng mga laman ng law na yon na hindi na applicable to modern times. So, that's one thing that we're pushing for. The other is the modernization of our systems. Ang gusto namin kasi is wala nang person-to-person contact doon sa passenger or doon sa applicant. Okay. So sa airport, wala na. Yes. Ang gusto natin, because maalis yung person-to-person contact, mawawala, mababawasan yung opportunities for corruption. Kasi wala ka ng tao, hindi mo naman pwedeng suhulan yung machine. Oo nga naman. Diba? Tama. So, yun ang gusto natin by adding more electronic gates. Meron na yan ngayon. Meron na, pagpa-enter sa Philippines, naalala ko. Oo, yung iba parang takot. Ayoko. Grabe. Minsan na ako talagang, ang ginagawa, so no offense pero kapag pumipili ako ng pila,
iniiwasan ko yung maraming matanda. Kasi yun yung parang, papasok yung passport ko dito. Parang gano'n, di ba? Sa ibang bansa kasi, ano lang tingin ka lang, di ba? Yes. Tapos na, Ngayon parang medyo, dito sa Pilipinas kasi medyo may tech, parang may delay tayo in accepting technology. That's why we're putting it isa-isa. Pero yun nga, gusto natin yung operations natin, electronic na. Meron tayong mga body-worn cameras for our officers para ma-prevent yung mga untoward incidents, ma-monitor natin. Saka yung pinakamaganda sa lahat, yung Advanced Passenger Information System namin. Ito yung interconnectivity ng systems natin with the airlines. So bago pa, halimbawa may isang foreign national na papasok dito sa Pilipinas, nag-book pa lang siya, nag-check-in pa lang siya dun sa bansang pinanggalingan niya, makikita na natin if this person should not be allowed entry to the Philippines. So hindi nagagastos yung bansang Pilipinas na pagdating niya dito, i-detain, paalisin pa, yung logistics of that all. Hindi na tayo magagastos. And mas madali nating mamomonitor kasi makikita natin through that system yung trends ng mga dumadating na foreign nationals. Oo nga naman. Kasi when they book their flights, basically all the information are there. They pass their passport in as well, di ba? So, kumbaga parang i-integrate nyo na lang yung sistema. And then when they book the flight, parang piniping nyo na lang sila or parang ina-alert nyo na, uy, hindi pwede pumasukin dito. Yes, ganun na mangyayari. Kapag hindi natin allowed na makapasok itong foreign national to, made-deny boarding na siya doon sa check-in counter pa lang. Okay. That's really good to hear. And napakaganda. Ang daming sa mga taong parating doubtful, pag minsan kasi parang nagpo-post ako na, uy, walang pila sa immigration. Tapos ang dami kong DMs na, saan yan? Kailan yan? Bayad ka ba ng BI? Bayad ka ba ng NAIA? Okay, totoo po siya. Nangyayari po siya. Minsan naman talaga mahaba yung pila. Pero maraming improvements na and I think I welcome it. I think yung automation nung pag-scan ng passport is a welcome improvement. At the same time, yung mga integrated din na system, hindi rin tayo nagsusulat sa papel na rin ng arrival departure card, 'di ba? Laking bagay. So, 'yun, wag natin awayin masyado ang gobyerno. Konti lang. Galing na sa akin 'yan na napaka vocal ko against government Pero may mga bagay na let's give them credit and nabibigyan natin ng tawag doon merong acknowledgement dapat. Or huwag niyo lang awayin masyado. Nakakaawa. Ayaw lang natin mag-resign si Miss Dana. Thank you so much, everybody. That is the Medyo Serious Talk Show with Ed Ollero. You can catch our new episodes every week, Tuesday, on One News. And kung wala kayong TV, nasa YouTube siya, search nyo ng The Medyo Serious Talk Show with Ed Ollero. Lalabas yun, hopefully, and then i-share nyo sa mga tao para hindi ako sisantin. Yun. Thank you so much. Thank you.